Bibi, ako'y nagbabalik para sa ating Bibi Time tungkol sa pagiging friend zoned. Isang tao na hindi napigilan magkagusto sa kaibigan o hindi naman kaya sa kakilala. Pero hanggang kaibigan lang daw talaga yung kaya. Ikaw ba, ano bang mararamdaman mo kapag yung kaibigan mo malalaman mong nahulog sa'yo? Di Shing, diba? Hindi mo naman seseryosohin yan. Iti-take mo lang yan as a joke, diba? Samantalang siya baliw na sa kakaisip kung ano nga ba yung next step. Kung tuloy ba yung friendship o mauuwi sa friendship over. Lungkot naman nun. Okay lang Bibi kung hindi niya ma-reciprocate yung nararamdaman mo after mo umamin sa kanya. At paalala lang din na huwag ka rin magalit sa kanya. Baka kasi hindi rin naman niya intensyon or hindi rin naman sinasadya na mapaibig ka sa kanya. Baka naman wala talaga siyang motibo para sa'yo na mahalin mo siya, diba? Sadyang feeling ka lang talaga. Sabi mo sweet. Sabi mo malambing sa'yo. Pero nakita mo ba kung paano niya itrato yung ibang tao sa paligid nyo? Diba? Binigyan ka ng motibo. Bakit? Nag-I love you na ba sa'yo? Alam mo, Bibi, hindi sa sinisisi kita dahil sa nagmahal ka. Gusto ko lang din na ma-realize mo na baka nga naman din kasi masyadong binigyan mo lang ng meaning yung kabutihan ng kaibigan mo. Diba? Halimbawa, kung binigyan ka niya ng isang bulaklak, malay mo naman sa iba hindi lang isa yung binigay niya, diba? Malay mo bouquet, sa'yo isang petal lang. Pero assume ka na gusto ka niya. O kung binigyan ka niya ng flat tops na chocolate, malay mo sa iba meron din siyang binigay pero Toblerone. Diba? Hindi ka laging special. Well, let's utilize the benefit of the doubt, no, Bibi? Baka nga ganyan lang talaga siya. Kung ideal siya sa paningin mo, wala naman tayong magagawa dun eh. Kung siya yung standard mo, then go. Pero wag kang aabot dun sa point na i-claim mong gusto ka rin niya. And most importantly, do not force someone to love you back. You will never win, Bibi. At ngayon, ituturo ko sa'yo yung theory of delusion. Makinig ka para sa mga kagaya mong delulu. Ang unang level niyan ay assumption. Kapag feeling mo may gusto siya sa'yo, assumption ang tawag doon. Okay, feeling mo lang yun. Next step is hypothesis. Pag may pinaramdam na siya sa'yo na gusto ka rin niya, yun yung hypothesis. Kung gumawa siya ng isang bagay na ipapafeel sa'yo na gusto rin kita. Yan, hypothesis yun. Next level is theory. Kapag umamin siya, may nararamdaman din siya sa'yo. At last is yung law. Kapag gumawa na siya ng paraan para maging kayo. Kaya hanggat nasa level ka pa lang ng assumption at hypothesis, sinasabi ko sa'yo, ikalma mo yung ano mo. Okay, wag mo masyadong nag-a-assume. Kailangan linawin mo rin yung lahat at wag mo masyadong bigyan ng meaning yung mga ginagawa sa'yo ng kaibigan mo. Kasi again, magkaibigan kayo. So normal sa kanya or sa isa't isa na magturingan kayo ng maayos. So wag mo bigyan ng masyadong ibig sabihin yung ginagawa niyang kabutihan para sa'yo. Kasi baka mas mabuti pa siya sa ibang tao. Okay, kung gusto mo kay Biboy, Bibo ka na lang. Kahit magkaibigan tayo, pwede natin gawin yung mga ginagawa na magshota. Charot. Yung mag-holding hands, bakit? Magyakapan, pwede naman yun. Manood ng sine, tayong dalawa lang. Kung talaga kung anong iniisip mo. Wala anyways, ako pa rin to ang Bibi mo sa radyo, DJ Biboy Bibo. Yung nakasama mula alas 9 hanggang alas 12 para sa ating Bibi Time. At muli, ikaw ay nakatutok sa istasyong huntahan ng mga young and fresh, ang 101.1. Yes, the best. Good night, Bibi. Mwah, mwah. Sleep well.